Please rise, please. Oh Lord of Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord of Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, we praise your name. Oh Lord, we magnify your name. Prince of Peace, mighty God. Oh Lord, God Almighty. Anihan karon ang Dios mao nga akong kaluwasan ang usalig o dili mahadlo kay sa iko ba bisan siya mao ang akong gusto o ang akong alam. Siya mahimong kaluwasan ko. Kung datong adlaw kamo magaingon pasalamatan si Jehova sa kapita niya nga bahayag siyang pasalamati si Jehova sa pinta niya ngalan, ipahayag ang iyang mga buhat sa tiliwala sa mga katauhan. Ipahibalo ang iyang ngalan, ginabayaw ang awit mo kang Jehova kay siya mga buhat o mga buta ang mayo o yan isang yang kini sa tibok na yan. Atong abiton ang pagdali Pagsimbahon tagino sa mga Pinoy. Pasalamatan kapulis kami mo ang handuan mo, sa lumuhan na naman sa kaligay-ayon na grasya nilang magagamit paluwasan manusap alam sa imong kagawa sa ikalakan o kumangkat kami inuto sa lumang sa kaligay malalay kanino karoon Diyos ang palayon sa ilalim at sabihan sa lumang pag-ibigin mo Pinoon alam sa himala kapatid sa kaligay at malayon ka Amen. atong iyang mga atong mata palaan mo nga Dios dahil sa pagkinubuhi o nga magbulan sa kaibutan o Diyos o rin sinugdan Ginoo hinatong ka rin yung kabutan mo Diyos mandam nga mo tagsa-tagsa mo o kasing-kasing magadawat sa ulo o magadawat sa ulo na Ginoo nga mga makatulong ganito sa among pastor Ginoo mahasilisip sa among alipatakan umukuyanap na ito sa among kasing-kasing o bulimpyo sa mahugaw na mga kasing-kasing kinagbatulong ang kaputi ng sa Ginoo. Ginoo, salamat
sa kinabuhi ko ihatag ka na mo, iliwan na sa mga pagsulay, na imo mong ihatag ka na mo, na mapasan na na mo Ginoo. Sa kalipayan ko, Lord, sa kasakit, amo gyapon ginaon Ginoo. Ginoo, ikaw man ang tagiya sa tanan. Kanay kami nag-ampo, nag-ambahan sa mga ayaw kami pasayaw sa mga amo mga salamat. Sa ngalan ni Jesus sa kong personal na request. Amen. Amen. Tawag sa Panginoon sa makita sa kutsikan ko nito sa dati. Kung ang katawhan, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. I will forgive their sins and will forgive their sins. I will hear the bodies. Fruto sa kanyang Panginoon. Change my heart, O God. Make it true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, O God. Make it change my heart, O God. May I be like you. You are the God, I am the clay. Mold me and make me. This is what I say. Change my heart, O God. Make me hurt. Change my heart, O God. Yeah, I be like you. Tumabitot ang awit sa pagpasaylo. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation story. And peace. Amen. Mayong buntag mga kaigsunan. Magpasalamaton kita sa Dios kay yan po kita nagkatigo sa ilang balay, ang puanan, ang magsimba kaniya. Karon ang unang domingo man sa bulan, mauna na community service nato. Salamat sa Dios kay Agosto na. Paspas kayo ang panahon, no? Sunod bulan, napunta sa mga bear season. So, salamat sa Diyos kay
naka-survive dito mga igsoon. Amen? Amen. Sa dili pa tanaw sa itong mga programa sa simbahan, kung salawin sa ka-importante na i-suggest na ito sa ating pagsimba, kanang atong prayers ba, mayroon tag-amin, ako na-notice na akong relation hindi mo amin. No? So, ato nang i-practice mga igsoon, na sa itong pagsimba, mag-upload ta, inilingon sa leader or sa pastor na in Jesus' name o sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, usulti kita amen. Kaya naman, ang atong pag-amen ay pasabot na ni-affirm ta, no? Na kitang sana ni-agree. Kaya kung di mo yung amen, at ito ko ba kung sino, okay? Huwag mo yung interest mo. Okay? So, muna itong i-practice ha, na ako nabantayan na dilita mo yung amen, no? Remember, it's a congregational prayer. Dira ang pastor nag-ampo. Kitang tanan. So, ang atong role as congregation, ay iingon nyo in Jesus' name o sa ngalan ni Jesus, dungan tanan, amen. Para atong ampo, dungan na maabot na ito sa Ginoo. Amen? Amen. Tara. Sige, so atong tas mga pahibalo. Dunay mga special nga events karong na bulan, no? Una, aduna tay kanang seminar para sa mga married couples. Asa man ni atong mga married couples? Can I see the hands of married couples na nagsimba karon? Praise God. Okay? Aduna tay seminar karong Sabado. Yes, there I'm visiting communication in marriage. August 9. 1:30 p.m. to 5:30 p.m. 100 ang registration, anak, dala na sa snacks at sa materials. So, this is also open kato 9 pastor na padung kami magpakasal. Pwede yan po kay nindot po niya na murag pre-nuptial ninyo na seminar. Aduna po tayo breakthrough retreat karong August 23. Okay? Katungula pa na kapil breakthrough retreat, usually maugin na siya yung first step sa ato ang discipleship process. It's a life-changing retreat. One day na, Sabado. So, gahiling ninyo mga igsoon, katungula pa na breakthrough retreat. Take this opportunity. Invite your friends, inyong mga silingan, inyong mga kaubas sa kusina o classmate na mo-join karong August 23. Kunya, karon kung mula na sa ulo punta sa atong everybody's birthday anniversary in August 24. Kunya, ang ato ang centennial souvenir book na isang available na palihog. It costs us 300 pesos. It's a kana hardcover, kunya laminated siya na book. So, hindot ko siya palihog ko kuha sa inyong copy para sa inyong BFCI 100 years na souvenir book. Ang ato pong mga youth, nag-andam na para sa ilang youth play, karong September, so tanang mga youth din, gawag na po na join mo sa atong youth activities. And then mga bibikanan, I encourage you to bring your kids to Sunday school. Nindot kayo ang Sunday school program sa Bradford, mapila ang mga anak karong sila tubo, diya sa kaalam sa ato Ginoo. Doon na tayo mga Bible study schedules, panihog lang tanaw sa atong weekly bulletin. Mga igsoon, ako mag-announce po nga BFCI community extends our deepest sympathies and condolences to the Risma family for the passing away of Mr. Mark Victor Risma. Okay? So, asya sa States noon, upon being part of our church, we extend our condolences. So, na siya, mapunta siya ni Mami Betty. Sila pang lagi suot, si Marcela, Dr. Marcela Murillo. Atong i-pray ang iyong family, na God will comfort them. And also, tinangyo po mi nga padayon ta ako ni Pastor Ezra, ang Pastor Iberitos. Nadala na po siya sa hospital. Siya naroon sa ICU.
mauna na kinahanglan yun sa atong mga apo. And then, of course, kung natay extend na financial support para kung Pastor Ezra, we are providing a donation box outside for Pastor Ezra. So, idala na to siya sa atong mga pag-apo, kauban sa mga kaisunan po nato na masakiton na asa inyo ang weekly bulletin, ang lista sa mga apuanan. So, please pray for our brothers and sisters. Adunay BMFC Dorcas meeting karon after sa Simba. So BMFC Dorcas members, please stay for the meeting. Nangitak na atong abiyan itong Biblia magsuot. Let's open our Bibles to Ephesians. Magpadayon ta sa atong series dinha sa Armor of God. Ephesians chapter 6, magsugod po sa versikulo 13. Verse 13 to 17, yawag na po ang tanan sa patindog at masawag nila sa English na pagkauban. Natin Bisaya sa ako ang pagpasahon. Tugutin ini, dadaan ninyo ang tibuok hinagban sa Dios aron makasukol kamo inigabot na sa adlaw sa kalisdanan o makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbiso. Busa, kung igayon ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran o sa masuluban kamo sa kung tamaya na mao ang pagkamatarong o sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan. O dugang sa tanan, dadaan ninyo ang kalasag na mao ang pagtuo na pinaagi nini arang kamo makapalo sa tanan nga nagadilaab na udyong sa dautan. O dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan o ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang ulo sa Dios. Ang Dios manapanalangin ka nato sa pagpamati sa ulo. Manglingkod ang tanan. O pag-ampo ta may sola. Dalayon ka o Dios among namahan ining kabuntagon na lain na usab kini nga adlaw nga kami nakasimba kanimo. Okay, wala na ilahin pang angayan pagkasimbahon o bili ikaw lamang o Diyos. Pasayloa kami sa akong mga sala, sa tanan akong mga dautan na nahimo, sa nagabay ng mga adlaw, karon ng lawa. Amahan, nasayon kami, na walay matago kanimo. Ang among mga binungatan sa nagabay ng adlaw, tataw kaayo kanimo. Pasayloa kami o Diyos. Hinlungi kami karon. Putlian kami pinaagi sa imong mga pulo. Panalangini ang mensahe sa awit o sa pulong karon o Dios nga masabtan namo na kini makadulog gayud sa kainlapan sa among mga kasing-kasing una-una. Aron na kami mausab, aron kami mabagko nga mga tao, aron kami maandam sa away na espiritual. Nasayon kami Ginoo na ang kaaway namo ana nagapanibot andam nga mopildi ka namo apan ang among pagsalig apan ang among kusog ana ang kanimo Dios. Tutuli kami Ginoo sa husto nga dalan aron dili kami maadto sa kanulay. Panalangini ang imong mga anak, hatagi sila Ginoo sa ilang mga panginahanglan nga tag-adlaw. Una sila sa imong balaan ng Espiritu o Diyos nga mahilayo sila sa mga temptasyon ni Satanas. Kami nagaampo, nalingkuno nimo ang mga pagtuo, aron dili kami madala, aron dili kami mahimo mahuyang sa among mga kaugalingon. Kaya among kaaway, daghan kaayo mga nagkalanlain na mga temptasyon, daghan kaayo mga problema, daghan kaayo nga mga kaluyahon sa among lawas,
na among isa ubang makakadlaw apan kami magasalig kanimo lamang o Dios. Pinaagi sa imong anak na si Jesucristo. Amahan kami nag-ampo na imo unta ayuhon ang among mga igsuunan na masakiton karon. Ikaw unta o Dios magahikap kanila na sila makabaton sa kusog baskog sa lawas. Kami nag-aampo Ginoo nga panalanginan nimo ang mga programa sa BUCCI na padayon kini nga iglesia nga tubo magdala sa maayong balita ngadto sa kanasuran. Daghan pa unta ng mga kalag ang pamaluwas pinaagi sa among pagtudlo kanila sa imong ebanghelyo. Amahan, kami nag-aampo sa nasod ng Pilipinas. Ilikay ang among nasod Ginoo sa daghan pa ang mga katalagban ng maabot. Kami naghangyo na hatagan mo kami o kalinaw. Ikaw magpanalangin sa among gobyerno. Amahan, tabangi ang among presidente na mahilayo siya sa mga dautan. Hatagi siya o kaalam Ginoo na matarong gayon ang iyang pagpangulo ini nga nasod. Apan ako sa tanan kami nag-ampo na kiningan nasod makakapla gayon sa kaluwasan. Kung ilang ang tanan nga katawhan kang Ginoong Hesus na maulamang ang among kinabuhi, maulamang ang kamatuoran, o maulamang ang dalan ng hangganan. Kining tanan among isali sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Trusting the Lord, we know my Lord, and we love you, thy own understanding. Always for more our goal. Sometimes we can't see how they go. Struggles that break our hearts in two. Sometimes guide us through the Our Father knows what's best for us. His ways are not when your wonders are still, and you just can't see. Remember, you're never God is who wants to be mistaken. God is too good to be undone. So when
Good morning once again. Pinapay lain na announcement today. Ang Chancel Choir, magdala sa service karong gabi 6:30 sa Haya ni Mrs. Eloisa Lahoy. Dr. Eloisa Lahoy, karaan ng members ng Chancel Choir. 6:30 in the afternoon. St. Francis Memorial Chapel. 6:30. So siguro makita mo dili mga alas 6. Mga iso, magpadayon ta sa atong series. May tungod sa Armor of God. And this is part 10 of our series, main na series na Spirit-Filled Life. So atong isgutan, nihaging Domingo igsoon nga ang Kristohanon anaa sa usa ka spiritual nga gera.
we are in a spiritual warfare. And whether we accept it or not, whether we know it or not, you and I, if you are a Christian, if you are a born-again believer, you are part of this spiritual warfare. Kung ikaw sa ka-anak sa Diyos, then you are a soldier of Jesus Christ. Okay? Igna ang kauban mo diyan kupan, sundalo ka sa Ginoo. Okay, sundalo ka. Walay sundalo sa Ginoo nga double agent. Gusto mo ng double agent. Sundalo yung one rebellion po. So daghang mga Kristohan murag inana, no? Domingo sundalo sa Ginoo. Sunod semana rebelde. Onya mo surrender mo tika Domingo, onya ika Lunes na po, rebelde na po. And it's like a vicious cycle. So dili inana ang Kristohanon. That's why we are told that kaya ang atong kaaway, spiritual man, dili tao atong kaaway, dili tao, dili parinti, dili silingan, dili kauban simbahan, ang atong kaaway kay Igsoon, it is the spiritual forces of evil behind all sin. The Bible says, put on the full armor of God. Now, what's the purpose of the armor of God? Aron nga, adungan tayo defense. Okay? Now, I'm sure a lot of us are watching videos sa YouTube, no? Okay? Nagsige mamutanaw din na. Okay? This morning, nag-share na ko, sukod ko din na ay video niya, makita niyo mo ng mga tao na nandun na sa near-death experience. And then, this particular person, dinala siya sa langit, first heaven, third heaven, kunya ipakita ko siya sa kaning bulagway, sa kaning kitawag na to heavenly places wherein naadiya ang mga demonyo. O dito nakita, yung explain nga kadaghan kayo di ay sa mga military sa demonyo. No? Nakita na dito, alay-lay, rango, doon na yung mga demonyo, mga general, doon na po yung mga lieutenant, doon na po yung mga private lang. Kung niya ipakita siya, nasa si Pabog, ipakita siya sa itabo nga sa mga tao dahil na nagpadayon ng kinabuhi sa tao, di na ito makita ang mga demonyo dahil nagsigi o kunsa, nagpalibot. No? So, ang demonyo dahil magtungkod sa tao, magdruga, ang demonyo nila magtungkod sa tao, kasala o mga immorality. No? Kaya ipakita ko dito ang bulagway sa impyerno. Ipakita niya na kung sa kadaghan ng mga tao dito. Kaya ingon, ang description na ito niya na ang mga kalag na naghagong sa impyerno, tagataw daw, puno ka ng murag balas. No? Kanunay, imagine how many people die each day around the world. And yet, like so on, when all these things are happening beyond our eyes, kita Kristohan usahay, kinabuhi ta ng mga unsa. Murag may problema, no? Bubulog ta, ikaw-lingaw ta, sayaw ta, buat-buat ta kung kasala. Kunya, what ita kibaw niya ay na beyond what our eyes can see is the real battle between good and evil. Na ang anghel o ang mga kampo ni Satanas ng ilog sa kalag sa tao. Kung mauna ang nagsol na importante na kita makarealize na ng tanan. Na naman, because while we are enjoying this life as if there's nothing wrong, there is a gigantic and titanic warfare going on. Kung kita part na ni Ani. Ang problema ang igsoon na panahon sa gira, ang tao nagsigilihan ko kung sa nagsigilihan ko paharuhay. Meaning to say, ang atong mood sa una-una, dili gira o dili sa man, bakasyon. That is part of the lies of the devil. Na naman, ang gusto ni Satanas magsuon na ikaw padahal naman sa mong kinabuhi. Yeah. No, ayaw na pakabala.
Enjoy lang, no? Trabaho mayo, pag-ikaw mayo, kung natin kwarta, ito di mo tanang gusto. Nga naman ginanaman si Satanas sa katuna-una, kaya nasayon si Satanas, na kung sa tao, wala nagpadayon ni Jesus, wala na kinabuhi na usa ka anak sa Dios. Impyerno ang padungan. Kung mo ka na nakita, kung sa tingnan sa video, si Angelica Simbrano, Sambrano, o sige, tanawa na lang ninyo, no? Nahimo na siya phenomenal 2 years ago. A lot of people say, believe ka po ni, as for me, kung mo sa isulti niya, nitakbo mo sa isulti sa Biblia. And it's true, in fact, may mga movie nga ito, heaven is real. Pero ang ipakita ko dito is the inside. Ang sa heaven lang, kanikan Angelica, ang ipakita sa amin niya, both heaven o impyerno. Kunya nakita niya mga actual na tao na nangamatay dito. Napagani mga bata uban. No? Sa ato pa mga isuon, spiritual warfare is happening. Spiritual warfare. Kung sa may atong buhaton, na isulpog na ito ang hinagiban. Now, last Sunday, nag-isulta sa tulong ng mga hinagiban. No? Una, the belt of truth. This is our authority. Ganong truth may una, kaya kaaway, ang iyang unang pagkatapin na ito sa mga baka. No? Lies. He wants to saturate the word with lies. Some example na lie. One lie that is saturating the word today is this: there is no God. Diba? Wala'y Ginoo. So kung may Ginoo, so may impyerno, na kung magbuhat ko, magpalagi ko sa sala, okay ra. Kung ganahan ko mag-rape ng tao, hindi na, pero may impyerno. Diba? Na sa kadakong baka. Kung puputay ng tao, okay ra. Dili okay, so kaya na naman. There is God, there is heaven, and there is hell. Naanak, tinuod na. Ikaduha na gigamit ito na to ang breastplate of righteousness. Kung saan ng breastplate? Naano rin, no? Mutabon sa imong heart, mutabon sa imong ang vital organs na naman. Kaya sunod at takihon ni Satanas ng igsuon ng atong kasing-kasing. Remember, Satan is the accuser. Ignon ka ni Satanas, simba ka, no? Hindi ka maulaw, makasasala ang tabi, simba. No? Katawa-katawa ka niya, kaya ba ko si ibuhat ka sa lapang. Birnis, dito mo ka ni Ibarra. Diba? Sumuha na si Satanas, no? Kaya mo lang naison ang kapilihan sa mga Kristohano namin. If the Christian is not living in holiness and righteousness, pili kita. Na naman, kaya mo binuhatan, iyang binuhatan ni Satanas. Pero kung kita nagpuyong diya sa pagkabalaan ni Jesus, amen? Nagpuyong kita sa iyang pagkamataro, His righteousness is our breastplate. Bisan pag-unsa ng mga pag-insulto ni Satanas na tuwing tamatutlan. Why? Because a real soldier of God walks in holiness and righteousness. How dare you call yourself a Christian and yet you don't love the truth, you don't love peace, you don't love holiness? No? Kung saan ang level sa pagkatawag Christian? Nga, imong kinabuhi, di man Kristohanon. No? Mga igsoon, it's time for us to wake up. No? Tanaway mo kabalingon, Kristohanon, Diyod ko. Nga nung di mo kumahadlok, kubuhat kong sala, kung Kristohanon, kumahadlok, kung takbo kong kasala. Pero nga nung man, Lord, na di kumahadlok, tubag ng Ginoo, kaya di man tika anak dal. Anak pamangyan ko sa Satanas. O na, kung binuhatan ni Satanas. O na, nakinahanglan ng breastplate of righteousness. Kaya mo na akong pangsangga sa mga insults ni Satan. Kunya, nag-isgot ko ta og sandals of readiness. This is our audacity. Saan itong audacity? Muna itong pag-sulong. Kinsa may pag-sulungon? Sulungon natin itong mga kalat, kapadong, at itong impyerno ato sila. Saman, iluwas. Okay? So the sandal. This is our command to go and make disciples. Okay, matuta sa atong
4th, 5th, and 6th atong tiwason, no? So, nanatong tulong na hinagiban, ari na ta sa tulong. In addition to all this, take up the shield of faith. Say shield. Shield, no? Tamig. Ikaw ka na, tamig. Law-law na itong Bisaya na ibasa kanina, ibigay na itong malitong. Okay? The shield of faith, which can extinguish all the flaming arrows of the devil. So sa Satan ay mga igsoon, magsige siya girl o kung saman, mga flaming arrows atong ginabuhi. Kinahanglan tag shield of faith. And then take up the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So now na ito ng shield of faith. Kung sa maling shield of faith, kanang shield sa mga Roman soldiers, so may nagtawag na siya o thorios, no? Mura na siya, kanang thorios comes from the Greek word thora, meaning door. Mga ng Thor. No? Portahan. So, mura na siya, tangpilar na kung kaya na ang igsoon. It is made of kanang leather ang gawas, pero sa sunod anak, leather o kanang wood. Apan sa sunod anak na igsoon, metal. Okay? Now, buhat ko tayo nila sa una, before sa gira, ihumot na nila sa tuba, overnight, para ma-absorb ang tubig. Okay? Naroman, kay inigdas-das mo niya, isa tanas, inigpadaan niya sa mga kaaway o mga flaming arrows, inigtarong at po sa Mount Saman, Macau. Muna ilang buhat mo sa una, no? Kunya, magkadaghan na niyang mga patang kusod, di na nila kawon ilang ng baligon, ibiling na ito nilang metal naman. Katong metal na nipilit ito, that will add to the defense. Na mga igsoon sa atong Christian life, ang atong shield of faith is our affirmation of faith. Affirmation. Saan ang affirmation? Ang imong pagtuko. No? Diha sa Ginoo. Kung sa may mga arrows na ipadala ni Satanas sa mga igsoon na ito sa atong kinabuhi. There are so many. Nga naman, si Satanas, ang iyang flaming arrow, lahi-lahi na siya mga igsoon, depende sa imong weakness. Okay? Kung ang imong weakness, kwarta, so ang iyang ipadala ng mga arrow sa saman, has something to do with money. Kung ikaw, lalaki, ang imong weakness, babae, babae na nitong nagtaro. No? Diba? Kung ang imong weakness po, materialism, naapo din na. Meaning to say, mga igsoon, ang arrows ni Satanas sa itong kinabuhi, magdepende kung asa ta weak. No? Bauna na sometimes, dili ta kusgan, dali ta makadala sa mga arrows sa Satanas. Dalaan niyang arrows of fear. Kung mahadlong ka. Usahay, tagaan niyang arrows of doubt. Di ba ako nag-share ninyo 2 Sundays ago na when we had that experience sa among pamilya, no? Ang sakit ang anak, rare disease. Di ba? Yung po ninyo na-feel na po ang mga arrows ng Satan. Yes, I know the verse of the Bible, but then, kung sa may ni-pierce na mo sa mga kasing-kasing, ang doubts, masig mamatay ang anak. Kung sa may itambal, kunya, nasa yung tumor sa brain, kung saan na lang. All these things. Now, asa matugigan ng mga doubts? Asa matugigan ng mga paghandlog? Mautong ang mga arrows sa Satan igsoon. Kung gani ang uban na ito, naka-experience anak mo na, sample na, na-diagnose ka ng cancer. Kung sa mga fears, matay na po, kung sa nalaguan eh. Now, these things, these are the arrows of the devil. And the purpose of these arrows is to what? To make us not trust in the Lord. Ang arrows ng igsoon, ang purpose ng arrows na ang atong focus sa Ginoo sa man, mawala. Dapat tayo mga katabang kapicture mo, kung na yung araw ba yung utang ko yung kalayo. So, hindi na ka focus sa Ginoo, asan mo ka focus? Sa kalayo. But then, gihatagan na sa Ginoo ang shield of faith. Kung saan ang shield of faith ng igsoon? Ganang shield of faith mo na yung mutapin na ito. Kung saan ang shield of faith? Ang atong maruganan, dihan ang Ginoong Jesus. Ang atong pagsalig. Meaning to say, igsoon, na ang atong pagtuo ni Ginoong Jesus, i-test na ni Satanas,
Kung tinuod ba yung kaso, ito na kami, tinuod ba ni Missy, masimba ni Batang Domingo ni sa una. Beso, ayan ko na ito ni kuhan, gabay ka ng flaming arrow, di ba ni mo kalas? Di ba? That's why if you're a true believer of God, you know, the arrows of Satan is inevitable. It will come to you and to me. Wala yung exempted na sa rin. May pastor na alam yung pisilingan na Christian na siya, pero huwag na siya problema, pastor. Huwag na siya yung arrows ni Satanas. Kuya, kung di mo kay arrows sa Satanas na ito, na naman. Kasi Satanas, hindi na maunay siya yung pawaliwan. Di ba? Sa ato pa, kung kay training arrows, yung tarong sa imo ang shield, di ka kaaway mo Satanas. Kauban mo. Pero kung kita anak pa sa Diyos, makaangkong kita mga naman. Arrows of testings. Mauna na, musalig kita mga isuod sa Ginoo. Now, kanipong, kita mo na picture, kanipong mga shields of faith nilang isuod, dili na ni siya mutaming sa iyang kaugalingon ng personal. Ano ba? Because kung daghan din attack ni Satan, you know what the soldiers can do during the Roman time? They group together and then, tanawa na, isikit-sikit na together ang ilang mga shields. And then, as a group, they can be what? Fortified. Kung sa mga picture sa ato ang faith, hindi nito sa mga igsoon, kung nahin mo sana ito, i-atake ni Satanas ang mga problema. This is the good thing about being part of a church. The whole church uses their shields of faith to protect each other. Amen? Kung mauna siya yung role sa church, mauna nga, if you're a child of God, kung anak ka sa Diyos, wala ka na dito sana sa iyong pag-away sa Satanas. Tanawa. Okay, I want you to look around. Tanawa, I want you to look around. Look around. Those are our co-soldiers. Amen? Kapag kita yung ni Satanas, we know na ang ako yung suod, mag-abot na siya na ako. Amen? Mauna nga sa kung simbahan na yung palikuno na itong spiritual warfare na doon tayo mga gitawag prayer warriors. That is why, kung naamoy mga problema, naamoy yung pagtuan, na I don't know, naapa na sa itong bulletin na ito ang hotline. I-text na nito, and then kanang-text, ipasa na sana na itong mga teksunan. Mauna nga, dali kayo ang answer sa Ginoo nga naman. Because daghang Christians na interlock and share kanimo igsoon. No? Whether you're going for an operation, you're going to have a board exam, or mo-take ka o kanang test, whatever is your situation igsoon, God is just a text away. Amen? Na kung makadawat ng text, ipasa din ako, and then everyone is praying. Kung mga igsoon, nakita na ko na ang power sa prayer, sa katong situation na nag-abot sa mga panimalay. Nag-text tayo ko, pray, grabe ang prayer changing lang sa Pilipinas, apil na ang mga taga-Bradford na sa New Zealand, apil na ang Bradford na sa Canada nag-pray, ang mga taga-Bradford na sa America, everyone is praying! And no wonder God gave the miracle to my son. Amen? Muna ang shield of faith na to. Na musalig ta, na when we ask God in prayer, He will answer. And as these soldiers, interlock their shields of faith, mauna kitang tanan, magtinabangay ta, di na ito idukot atong co-soldier, kung nili ko saman, atong protektahan, pinagi sa atong pagbuo. So the shield of faith is our daily confidence and trust in God, in His promises, in His power, and His plan for our lives. Do you trust Jesus Christ? Do you believe that He can do the impossible? Amen? So pray, that is our shield of faith. Si Satanas, may na siya nito nga, wala, pilday lang nga. Ayaw paminaw niya. Paminaw sa atong Ginoo. Sunod. Okay, I promise na rin Proverbs 30 verse 5. Let's read everyone. God is a shield to those who put their trust in Him. Wow. Di ba nakindot ni kasaan? Na kung naay storm abot sa inyong kinabuhi, you will always say to Satan, Satan, God is my shield and I will trust in Him.
So, bisan pag imo taga-cancer, bisan pag tagaan ko nimo o unsa diya kasakit, I will still trust my God. Amen? That is our shield of faith. Sunod. So, may sunod, may sunod. The helmet of salvation. Anong helmet of salvation? Satan tries to attack our brain. I-brainwash na niya. Satan tries to attack our mind. Tagaan na niya mga bad thoughts. Tagaan na niya mga doubts din eh. Diba? So how do you protect? God provided what? The shield of salvation or the helmet of salvation. This is our assurance. So something assurance. Assurance of salvation. Tawag na ito ng eternal security. No? Kung saan ang assurance of salvation, Pastor Mark? Now, mauli siyang nagsuon. Si Satanas, di ba? Kung sa'yo word ni Satan, accuser na siya, no? Tig-accuse, kunya, tig-himo, doubt. Now, mayon din na Satanas. Every time makasala ka, mayon din na si Satanas sa kumain. Matanawa, makasala ka, at ito pa simbahan, ay nalang ito. May impirno na siya ka. Muna, ayaw na. Di na kadawat ko sa Ginoo. And no wonder, there are some Christians, no? Na ni-backslide sila, maulang na kasi magbalik na naman. So may cause. Isa may nakasuwayan na. Kanina ganang mabalik simba. Una, maulaw na ko. Ikaduwag naman, hindi na ko dawaton si Pastor sa Ginoo. Ako na kayo kumahin mo pala. So, perno naman yung ko perno na lang ito adong. Okay? Now, these things, maunay mo play sa mind sa tao kung kita sa sala. Hello? Okay? Si Satan will play sa mind, tagaan niya discouragement. I-discourage ka ba? Nga ayaw na lang, padayin mo sila. Wait na lang. But then, the Bible gives us what we call eternal security. Sealed till the day of redemption. Meaning to say, mga isoon, kung ikaw anak ka sa Diyos, tinuod ka na luwas, dili ikaw biyaan sa Ginoo. Kung sa may helmet of salvation, di pa sa doctrine. Look at John 10:27. Ingon si Ginoong Jesus, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, kinsa niyang sheep? Kaila sa iya tingo, kay bawo siya din sa ilang ngalan, o sila musunod kayo kang Jesus. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my Father's hand. Igsoon, kung ikaw, karnero na ni Jesus, kung ikaw, nindawag na ni Ginoong Jesus, kay mong personal Ginoo manluwas, kung ikaw na born again ka, ang imong kaluwasan secure. Amen? Na kay helmet of salvation. O nag-helmet para dili matarugan o araw. Meaning to say, ang Ginoo ay nag-protect sa imong kaluwasan. Amen? Pero Pastor, makasala ko. Makasala ka, apan sa man, kung anak ka sa Ginoo, mubalik ka sa Ginoo. Kung mubalik ka sa Ginoo, dawaton ka din. Dawaton. Ano? Because no one will snatch them out of my Father's hands. Another verse. 1 John 5:13. Okay, let's read together. That you may know that you have eternal life. Oh, what a wonderful promise, oh? Ingon si San Juan, ako nagasulat kaninyo, kamo nagatuo. Faith. If you continue to trust Jesus Christ, no, you know that you have what? Kung sa'yo na on? Eternal life. Kanang eternal life, hindi na bawion sa Diyos imo. Imo nang tukutan. Na naman, mabito lang kita ka ng helmet of salvation para di ka kalimot. Okay? Ang problema lang igsoon, mo na yung problema. Daghang mga tao na nagkaingon na Christian sila. Okay? Na naman, nagsimpa mo ko, ni-apel mo ko. So, Christian ako. Pero tinuray kayo, huwag hindi sa tao mag-usap. Wala na sa nila kasing-kasing. Wala na sa nila kinaiya. So, ang ilan musimpa sila, hindi sa Christian sila. Pero sa kinabuhi yun nila, wala pa na sa ilang ngalan sa Book of Life. Wala pa yun na sa nilang kasing-kasing.
Umaw na during the week, ilang kinabuhi, hindi yung Kristohanon. No? Kanya, musimba po sila, sigura po sila Kristohanon, na question, inikamatay ato nila, asang na pa doon? Impyerno. O yung mayroon din sila kato sa Ginoo, Lord, isimba mo, Lord. Christian mo, Lord, nakapil mo. Yun sa una, nakapil mo Bible study. Na naman. Diba? Yan, kung sa may tanaw sa Ginoo, tanawa ko na yung kinabuhi. Tanawa yung kinabuhi. Tanawa. Mo na kinabuhi sa Kristohanon. Magsigilan ka ba ito? Diba? Ignoon ka sa Ginoo. I do not know you. Ano man? Kaya anak sa Ginoo, nailhan sa Ginoo. Ang anak sa Ginoo, mamaking sa Ginoo. Ang anak sa Ginoo, musunod gayon sa Ginoo. Amen? Sa ato pa, ang tinuod na itong pagtuong may so makita sa ato, kinabuhi. Ang secure sa ato ang pagtuong, dili kita o dili ang Ginoo. Nga mo'y nag-usap na natin. Look at this. Being confident of this, that He who began a good work in you will what? Will carry it to completion until the day. Kinsay mo complete sa akong kalag? Kita ba? He who began a good work will carry it on to completion. Kinsa may hilya? God. Amen? Meaning to say, ang imong kaluwasan, akong kaluwasan na preserve na igsoon tungod sa preserving power of God. Si God mo na-preserve ka na to. Amen? Tungod kay siya gamanan, iyang i-preserve mo na mailikay kanya sa utan. Pero ikaw, so, waka na born again, hindi mo na-preserve niya. Kaya di mo ka-anak. Mo na igsoon, tanawag yun, no? Ask yourself this morning, am I born again already? Nataw na ba ko usap? Dili kay may kausap na namin Bible study, yung tanang ko, okay? Christian mo, yes, Christian mo, pastor. Dili na ko ka high school pastor, ano na yun, or diyan ako natawa sa Bradford pastor. Sa pailayan ng kwan, dugay na ko diyan pastor, diyan ko ikasal. Okay, pastor mo ni, no? Ang imong pagkristuhan ng day, kung dili ka na tao, o dugay na ka sa Bradford. Kana no, sayo ka pagtuo, nalin na sa Biblia, na born again ka, tungkol kay diyan ka dugay nagsimba. Dili na may tibayhan, it's on. Kung sa may ilanan na born again na, ito si Jesus, you cannot enter the kingdom of God unless you are what? Born again. Kung sa may ilanan na born again na ka, may bago ka born again na ka, kaya nga naman, dihatagan na kagbago kong kasing-kasing, bago mo na una. If anyone is in Christ, he is a new creation. Sa ato pa na usab na kung imong kinaiyak mo, ihapon na. Na mo na gitawag na Kristohanon ka na ukay-ukay. Ox-ox. Na naman, ang karaan, balik-balik. But kung tinood na ka Kristohanon, biyaan naman ito ni mo daan. Amen? Kinsay mo imo anak, ang lahog sa Diyos. Katapusan na instrumento, sa man? The sword of the Spirit. So, itagaan tao sa to, una, shield of faith, pagsaling na sa Ginoo, helmet of salvation, na kung luwas ka na sa Ginoo, luwas ka na forever. Di na ka ma-impyerno. Sword of the Spirit. Maura ni siya ka na sandata, maghatag sa Ginoo, may sword na kamaon sa man. Makasama. Di ba? Maura ni makasama. This is our assault weapon. How do we fight the devil? It is using the sword. Kung sa gusto ni Biblia, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword. Okay? It penetrates even to the dividing soul, spirit, joints, and marrow, judges the thoughts and intentions of the heart. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo mo na yung mga padud. Mo na meron sila na nangigo na si Pastor Maki. Okay? Dili si Pastor Maki ang nangigo. It is the sword of the Spirit. Amen? Mga igsoon, hindi po tamayo, hindi po tamayo. Di ba? Kung hindi ka na maayo ka, niya, huwag ka sa mali. Hindi. Na naman. Because it's only when the Word of God pierces through our sins when we realize that we need God. Kaya kung pinimila tayo magbalik Job din
Pirmi lang ta, di ta may susala. Do you think bugro mo? Do you think undang ka sa itong mabisyo? Di. Mo nang nagsuon nga, kung di ta undang sa itong mapapakasalan, di po undang si Pastor Maki pangasama. Nga naman, kaya mo na trabaho ihatag sa linggo na pagsuon. Nga naman, kaya manubag po nito sa iya. Na ikaw, pastor ka, nakay mga anak, nakay mga kamiro dito, mga badluon, yun sa na mo. Kaya nga, gigitig-gitig na magwali. Di man sulis pulong sa Ginoo. Apal kung kita mo na isuon, kung makadawag kita sa pulong sa Ginoo, makasama, kung sa resulta, maayon ka. Amen? Maayon ka. Mauna ang sword of the Spirit. Mauna igamit ni Jesus Christ na isuon, pag-away niya na tuwi sa Satanas. In Matthew chapter 4, di ba gitintal si Jesus sa Satanas? Di ba? Na kung ikaw, ginuod ka na imo aning kanipad, or kanibato, imo aning pad, imo aning unay. Kung ikaw, ginuod ka ala, amba, o simba na ko. Kung sa igamit ni Jesus pagsangka sa Satanas, ingon si Jesus, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeds out of his mouth. Mauna ang sword of the Spirit. Like so on, sa Griego, there are 3 words for word. Ang una, ang word graphe. No? All scripture is God-breathed. Graphe na. Pero di na may word gamit in Paul. Ikadwa, logos. Word. No? Logos. Dili ko na mo gigamit ni Paul. Kung sa gigamit na Paul, the Greek word, aning sword, word of God? Rhema. Kung sa ng Rhema, pastor? Rhema is the spoken word of God. Meaning to say, na isuon, kita makaaway ta ni Satanas, ang mapili ni Satanas, kung ang tulong sa Diyos atong isulti diay. Mao to si Jesus, pag-away niya ng Satanas, ito si Jesus, it is written, man shall not live by bread alone. It is written, worship God alone and Him only. Kung sa gibon ni Jesus, Rhema. Mo na nagsuon na kung naay mga daotang espiritu, isulti na ang pulong sa Ginoo. Ang problema na kung ano ni, ang ato may bawang John 16, ra? Saon man na si Satanas, tingkadhanan niyang mga daghan kay sa tentasyon, ay kung isangka niya, John 3:16 na yun. So, huwag kami na pag-read memory verse, John 3:16, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi pa niyo maon. Sa 53 na ito. Diba? Mauna yun na. So, nihabi sa college na sa school, memory verse, John 3:16. For God so loved the world. Diba? Hangtod na lang na ninyo. Hangtod na lang namatay. Favorite verse, ibutang sumon, John 3:16. Yeah, makapildi na si Satanas. Diba? That is why, mga isuon, ang pulong sa Ginoo, maunay makapaluya ni Satanas, maunay makapalabog niya. Na kung saan ang pag-abog ni Satanas, kung ay kung ganun na isulti John 3:16 na. Now, I'm not saying that John 3:16 is not a good verse. It is the hard part of the Bible, but it is not the only word. Okay? Like verses like, James 4:4. Submit yourselves to God, resist the devil, and he will what? Flee from you. The Lord is my strength and my shield. Diba? Yung pastor, di ba kung kinutulog pastor sa numero? Ayaw na lang ang numero, hindi mo na part sa Bible. Okay? Naman na akong tagaan ng konsilo. Kung di mo ka-memorize kung sa mga na number, verse of chapter, okay lang, iso na naman. Kaya ka lang verse of chapter sa Bible, huwag pa na ilabot sa original. Mga pari kami nagpuntahan na para sa iyo na ito kumalito. But in the original, there are no numbers. Meaning to say, dili ang numero may mga pildi ni Satanas. The word, the rhema. No? The sword, the word of God is the rhema of God. Meaning to say, ang pulong sa Diyos ay mong i-memorize, ay mong gilito. Gihatagan ng example na ni Jesus. Mo na, kadili lang na rin ang word, ipagawas yun. Okay, basahan na ito rin. The man who looks intently into the perfect law. What's a perfect law? The Bible. That gives freedom. So, sa'yo makahatag sa Biblia, right? Makahatag kagawasan ng Pagsuon.
continues to do this, not forgetting what he has heard, no? Balik-balikon yun, but doing it, he will be blessed in what he does. So sa itong learning, we will learn 4 things. Number 1, the Bible tells us to read the Bible. Number 2, reflect. So, mag-reflect ka din lang, may gibasa, hindi mo lang i-reflect. Kung sa may isulti sa pulo sa ginawa niya ako. Sunod, remember it. Anong akin ito, hindi naman ang pulong sa Ginoo? Kay maunay ako sa sword. Kung saan mo mag-fight, kung ang inyong gamit toothpick, no? Ang Ginoo, ang Satanas, protektakuhan, hindi mo toothpick. Kaya ano man? Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Exalt, memorize verses. Why? Because in times of evil, that's how you fight Satan. Amen? Word of God. Remember it, and then number 4, realize it. Meaning to say, buhata. Kaya kung imo lang nang isulti, katauan na ka ni Satanas. Amen? Buhata ang isulti sa pulo. And the devil will flee from you. Okay? So put on the full armor of God. Now let me close with this verse. Okay? Let me close with this verse as we end the armor of God. Ang armor of God, okay, so therefore, wala tayong paligya rin, no? So, hindi ko expect na manawag mo, Pastor. Ang nawag inita, order ko din sa katamig, 5 ka sword. Diling na available mo exalt na sa office. Asa man ang available ng armor of God sa amin. And do this, understanding the present time na anak karon. Okay? The hour has come for you to wake up from your slumber. Igsoon kung may natong diya, ang pagkawa na inakadog ng mga sa Pastor Max and Wally. Naasin diya. The hour has come for you to wake up. Mata na! Okay? Because our salvation is nearer to us now than when we first believed. Meaning to say, so hapit na mabalik ang Ginoo. Daghang katalagman, daghang gira ng kabo. Sa Africa karon kay Bawang sa Ebola virus outbreak. Wala na yung Ebola virus, mag-bleeding ka din, so patay ka in a matter of days. Kung mabot natin sa ato, do you think we can protect ourselves? See? Mira na yun. So, di na yung pwede nga mag-ikaw-linaw na kapirmi. Kaya nung na ito mag-ampo, magbasa sa Biblia. Masa pa, the night is nearly over, the day is at hand. Okay? And then, next verse. So then let us put aside the work of darkness and what? And put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in orgies. Anawa? Kay hapit na ang Ginoo, wala tayo panahon mag-orgies, mag-drunkenness, sexual immorality, sensuality, equality, mag-away, and jealousy. Wala kayo panahon na iso. Kay hapit na balik ang Ginoo. Instead, put on the Lord Jesus Christ. So meaning to say, so on, ang armor of God hindi na available sa office. The armor of God is none other than Jesus Christ. Amen? Kakinsa mo ng salvation of Jesus. Kakinsa mo ng righteousness of Jesus. Kakinsa mo ng sword ng Jesus. Kakinsa mo ng shield ng Jesus. Meaning to say, so, kung isulog ni mo si Jesus sa iyong kinabuhi, kung magkinabuhi ka na susawan ni Ginoong Jesus, I tell you, you are protected from the evil one. Amen? You are protected from the evil one. Live Jesus Christ every day. Yun ang pa sa Biblia. Put on the Lord Jesus Christ. Kaya pinaagi lamang sa pagkinabuhi mo kang Jesus, ikaw makadaog gikan ni Satanas. Put on the Lord Jesus Christ. Igsoon, kung napay ikaw ba na ito din karoon ng kabuntagon, di pa ka sigurado sa iyong kaluwasan. Di ka sigurado kung malangin pa. Kung saan mo di ka karoon, asa mo ka pa doon kung mamatay ka karoon. Una niyo tubag, simba ko pastor. Una, so sa ato pa, hanto ka. Ikaduha, wako kay baw pastor. Meaning to say, dili ka sure sa inyong pagkakristuhan. Kaya nga naman, ang tinuod ng Kristo, ang tinuod ng born again, you know your destiny. Why? Because
when you trust Jesus Christ as your Lord and Savior, today, kung sa yung promise ni Jesus, today, you'll be with me where? In paradise. Dawata siya kalugsoon. Pag hinulsol sa iyong pusala, pangay pasayo sa iyong pusala, kung imbitahan siya na Ginoo, sulod sa akong kasing-kasing ng mga daw. Iwasa ako. Imo ako imong sundalo. Amen. Amen. Magapunta. Salamat po Diyos sa inyong pulong. Usba ang mga kinabuhi. Pasayloa kami sa among mga sila. O karong adlaw ang ipasulod sa Ginoong Jesus. Sa among kinabuhi, Ginoong Jesus, sulod. Himuha kami imong mga sundalo. Papasa ako mga sala. Katagi ako kinabuhi walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Manindog ka o awiton ang awit sa tuloy. Mga higugma ko sa Diyos, karon nagakatigong kita, dini sa talag, sa atong manluwas, karon sa pagdawat, ni balaran ng mga simbolo sa lawas sa dugo sa atong manluwas. Kung kamo nakahinusod na sa inyong masala, kung inyo nang idawat sa Ginoong Hesus ng inyong personal na Ginoong manluwas, na dawata kini mga simbolo sa iyang lawas, yung dugo. Maon ka mo nini, uminom ka mo nini, madawat ninyo ang grasya sa atong Ginoo. Kaya ako gihatag na ninyo ang nadawat usab sa atong manluluwas na ang atong Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian, ikuha siya sa pan, kuman siya nagapasalamat, bikas-bikas, o gihatag sa iyang mga tinunan na nagaingon, kini mao ang akong lawas alam kaninyo, kumaon ka mo nini, alam sa paghandog kanako. Pagkatapos sa kahihapon, ikuha niya ang kupa, uminon, kini ang kupa sa bagong kasabutan na gitiman-an sa akong dugo. Uminom ka mo nini, alam sa paghandog kanako. Kaya sa matagkaon ninyo ni Impan, kung matag-inom ni kupa inyong himantala ang kamatayon ni Jesus hangtod sa iyang pagbalik. Mao ka na ang tagsatagsa kanato magasusi sa atong kaugalingon, kaya haron kita makakaon sa pan kung makainom sa kupa na adunay tapos sa atong kaugalingon. Pag-ampo kita. O Diyos na magkagagahom, tag-iya sa panangutang at sa among mga kinabuhi, salamat dining panahon na imo kami nitigo karon sa pagdawat ining sakramento sa lawas sa dugo sa among manluwas. Ang pag-ampo na imo kining panalaginan, kini tinapay o kini kupa,
na mahimong mga simbolo sa lawas sa dugo sa among manluwas. Andamang kami o Diyos sa pagdawat ini, kung among dawaton ang imong grasya, pinahagi sa among pagtuo kaniya, na mao'y namatay kung nabanhaw, aron kami nga nagatuo kaniya, makapatong kinabuhi walay katapusan. Kining tanan ang isalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O karon sa pag-alagad sa ngalan sa atong manluwas, ako naghahatag sa inyo ining pan o ining kupa.
Nagsuon sa Ginoong Hesus na gingon kini mga lawas alang kaninyo kumaon ka mo dinhi alang sa paghandom kanako. Sa Ginoong Hesus na gingon kini ang kupa sa bagong kasabutan nagitimanan sa akong dugo. Kung ginaw ka man ini, alang sa paghandog na. Pag-amputan. Salamat o Diyos, nining sagrado ng mga elementos, lawas ng dugo, sa manluwas, pinaagin ini, among gihandog, ang iyang ihimo, alang ka namo, sa pinaagi sa iyang kamatayon, kami ng bagong o bagong inabuhi, kaya kaniya. Kabangi kami sa pagpuyo, na matarong, putli, halang sa iyong himaya o sa iyong tumo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang madam ang pagpapalingon, hindi sa pagkilig o mga sa itong diabetes and operation. Instead of chilling, I would like to give you a share from the Bible, memory verses which I have learned during my Sunday school time. It is found in the book of Ephesians, chapter 4, verses 17 to 32, which says, "This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated by the light of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts, who, being past feeling, have given themselves unto lasciviousness,
to work all uncleanness with greatness, but you have not so very Christ. It should be that you have heard him, and that shall be known by him, as the truth is in Jesus. That you walk in the word of God, and it says, putting our life, speak everyone to these believers, for we are members one of the other. Be ye angry and sin not, and let not the sun go down upon your wrath, that then be pressed to the Lord. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, walk into his house, and let him have the way to live. Let no wrath of the vision proceed out of your mouth, but that which is good, to the use of the divine, that it may bless your place in the nations. Leave all bitterness and wrath and evil speaking, be put away from you with all malice. Be kind one to another, tender-hearted, forgiving, even as God's poor Christ is has forgiven. It ends my more verses in our church. Salamat. Mga igsoon, maghatag kami of thanksgiving offering song to the Lord for God's healing grace to my son. And I hope na ang Ginoo manipay din ato ang lain nga awit para kami. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. For every answered prayer, for always being your love that fills us when we go. Hearts that leaves us when we fall. Oh, you have always been right beside us, leading us all along the way. And we made it through because of you. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. For days we cannot see, for days we cannot see, all the things to be, so much is yet to be. The trials we have had to face, they will be leaning on your grace. It will be your strength that saves us. Your love that makes us strong. And through it all, we sing this song. Everybody join us singing. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we praise
Worship your holy name. You are here, ready within our praise. You are here. You are here, ready within our praise. God be the glory. Dalay ko mga mahan, ay among lawas, inyong mga muling nahala sa inyong mga mahan. Meaning, among kinitaan nila si manahan ito, among ibalik ang pagkakampat sa mga. Hindi ang iyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magkapunta. Salamat o Diyos na bisan pa sa mga kalisdanan, mga trials and temptations, maabot sa among kinabuhi. Nasayon kami Ginoo na kami makatindo ngayon diha ng Kristo Jesus. Kay siya man ang among armor of God. Na kung kami matag-adlaw magkinabuhi diha kang Jesus, andam kami makigbato sa mga kaaway. Amahan hatagi gahom o kaisog ang inyong mga anak. Nabisan pa sa pagkatubang inyong spiritual na pakig-away, magmadaogon kami kanunay. Panalangini kining imong mga anak na nagaluhod, dala ang ilang mga hangyo, dala ang ilang mga saad, dala ang ilang mga pagpasalamat. Tubaga sila Ginoo, igo sa grasya ng mumihatag kanila. O karon ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya ni Jesucristo na atong manluluwas o ang kalinaw sa Balang Espiritu, maana ang kaninyong tanan, karon o hangtod sa walay katapusan. Amen.
Look at just there.